Pagbati sa iyo, listener, salamat sa pag-share mo nitong mga material. Napaka-interesante at actually mahalaga tong usapin na to, lalo na sa mga leader sa simbahan, di ba? Oo nga. Paano nga ba talaga mahuhubog yung mga leader para magampanan yung parang dalawang mukha ng trabaho nila? Yung isa, yung pagiging pastol. Yung nag-aalaga. Tama, yung nag-aruga sa mga andyan na. Mm. Tapos yung isa pa, yung tagapagpadala. Mm. Yung tumatanaw sa labas, yung nagsusugo para sa misyon. Exactly. Shepherd and sender. At kapansin-pansin nga dito sa mga binasa natin galing sa'yo, yung panganid pala madalas hindi ang galing sa labas Hindi nga. kundi yung parang paghinto ng paglago mula sa loob. Parang nalulunod daw yung mga leader sa, ano nga bang term doon, makinarya ng pamahalaan. Oo, yung management side. Puro pakitipog meeting, budget, mga programa, okay naman yun. Pero ang resulta, parang dumadami yung oras sa pulong pero hindi dumadami yung disipulo. Yun nga, less sa mission. So ang mission natin ngayon, himayin natin tong konsepto ng pastol na tagapagpadala. Gagamitin natin yung image na binigay mo, yung tungkod para sa pag-aalaga. Ang crook. Oo, tapos yung teleskopyo para sa mission. Ano ba talaga ibig sabihin nito sa, alam mo yun, sa araw-araw? Sige, simulan natin. Tama ka. At etong tension na sinasabi mo, sa pagitan ng alagaan, yung nandyan, yung tungkod, at yung kailangan mag-expand pa para sa mission, yung teleskopyo, eto talaga yung, kumbaga, puso ng diskusyon based sa materials mo. At ang crucial dito, sabi nga, hindi ito pamilian Hindi either or. Ah, okay. Hindi pwedeng isa lang. Dapat pareho. Both end, ika nga, para healthy at lumalago talaga. Okay, sige. Buklatin natin yan. Simulan natin siguro sa problema muna. Yung common scenario, sabi nga sa mga sources mo. May mga leader, alam mo yon, sobrang sipag. Tapat talaga ha? Oo, dedicated. Pero pag tiningnan mo yung schedule nila, grabe, halos di na sila makahinga sa mga meeting, budget meeting, building maintenance, ayusin yung tampuhan nila Puro internal. Oo, lahat ng energy parang pang-maintain lang ng peace and order sa loob. Which is good naman, pero Pero anong nangyayari sa labas? yun nga na, halos hindi na masilip yung labas ng pader. May kwento pa nga dyan, di ba? Yung parang archetype, Elder Jonah o Elder Paul ata yung tawag. Magaling daw na manager. Maayos yung finances, yung programs. Oo, pero nung may chance na magpadala ng team, kahit maliit lang, para mag-start ng outreach sa kabilang lugar. Nag-hesitate. Oo, nag-alangan. Kasi ang nasa isip, naku, baka mabawasan tayo. Budget natin, baka di kayanin. Ingatan na lang natin to. Mas malakas yung takot. At alam mo, hindi lang yan personal na issue ni Elder Jonah or Paul, no? Sinasabi mismo dyan sa pinag-aaralan mo, may mga systemic reasons yan. Ah, okay. Ano yun? Una, yung sinabi mo na, mas madaling sukatin yung success sa management. Balance budget, check. Dami ng umattend, check. Pero yung magpadala, yung discipleship sa labas, mas mahirap sukatin agad, mas messy, ika nga. Totoo, mas qualitative. Pangalawa, yung risk aversion. Natural yan sa tao Ang magpadala, magsimula ng bago. Laging may chance na, alam mo yon, baka hindi mag-work. Mas safe yung status quo. Mas komportable. At pangatlo, ito yung hindi madalas napapansin, yung mga sistema mismo sa loob. Paano ba nire-review ang performance? Ano ba yung binibigyan ng papuri? Madalas, mas pabor sa manager kesa sa mobilizer. Ah, yung incentives, kumbaga. Oo. Kaya ang ending, yung buong kultura, hindi na mamalayan, mas nagiging focus na sa maintenance kesa sa multiplication. Ito yung stagnation from within. Hindi dahil sa kalaban, kundi dahil sa sariling proseso. So, dito na ngayon papasok yung ideal model na sinasabi ng sources mo. Yung dual calling, dalawahang tungkulin. Oo. Ang isang elder daw, hindi lang manager. Siya ay sabay dapat pastol, shepherd, yung nag-aalaga, nagpapayo, nag-aayos ng gulo, nagbabantay sa spiritual health. Tapos, Kasabay nun, siya rin ay tagapagpadala, sender o mobilizer. Siya yung nagbibigay ng direksyon sa misyon, naghuhubog ng next generation leaders, nag-encourage sa iba na humayo. at nagkokomisyon talagang nagsusugo. Oo, dalawang kamay dapat ang ginagamit, hindi lang isa. Makes sense.
Naalala ko yung isang kwento pa, si Elder Miriam naman, napansin niya, maayos nga yung church nila, pero parang paunti sila ng paunti. Tumatanda yung members. Walang bagong pumapasok? Oo, so naramdaman niya yung bigat na kailangan nilang mag-reach out, magpadala. Siyempre may hesitation din sa ibang leaders, no? Kaya ba? Baka manghina tayo. Natural reaction yun. Pero pinangunahan niya, nag-identify sila ng isang couple, tinulungan magsanay, nagbigay ng support, tapos pinadala sa isang community na walang malapit na church. At anong nangyari? Kasi yun yung tanong lagi eh. Nakakagulat nga do yung resulta eh. Sabi sa kwento, within a year, hindi lang 10 yung nabinyagan dun. Wow. Kundi nakabuo pa sila ng maliit na discipleship group na nagsisimula na ring mag-identify ng sarili nilang local leaders doon. So nag-multiply. Oo. At yung mother church, hindi naman daw nanghina, parang nabuhayan pa nga kasi nakita nilang, pwede pala, may bunga pala yung pagpapadala. Ganda nung example na yon kasi pinapakita talaga na hindi sila magkalaban, hindi si Rosam game. Exactly. Kailangan pareho. Pastoral care, andyan yung counseling, conflict resolution, at kailangan din yung missional sending vision, discipleship multiplication. At sinabi mo kanina, hindi lang to basta magandang strategy, no? May mas malalim na ugat daw. Ano yung mga sinasabing biblical or theological basis nito? Oo, mahalaga yun. Kasi kung wala dun, baka isipin, extra lang to. Tama. Pero pinapakita sa materials mo na ito talaga yung design. Unang-una, si Jesus mismo. Siya yung ultimate model, di ba? Anong naging model si Jesus dito? Siya yung good shepherd, nag-alay ng buhay, nag-alaga. Juan 10, Juan 21, pero siya rin yung pumili, nagsanay at nagsugo ng mga apostol at disciples. Marcos 3, Lucas 9-10. Tapos yung Great Commission sa Matthew 28. Oo, go and make disciples. Hindi lang sinabing alagaan nyo sila. Sabi, humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Turo ang sumunod. Malinaw yung utos sa magparami, multiplication. Okay, gets. Tapos sa early church. Sa Acts, kitang-kita din. Nag-aalaga sila sa Jerusalem, Acts 6, pero tingnan mo yung church sa Antioch, Acts 13. Nagpipray sila, tapos sabi ng Holy Spirit, ibukod nyo sina Barnabas at Saul. Anong ginawa nila? Pinadala nila. Pinadala. Hindi sinabing, teka, kailangan natin sila dito. May sending impulse. Tapos sa mga letters. Paul, Peter. Para yung iba naman ang gagawa. Yon, Efeso 4:11-12, classic verse yan. Binigay yung mga leaders, hindi para sila lang ang gumawa. Kundi to equip the saints for the work of ministry. Exactly, para ihanda yung mga tao. Equippers sila, hindi lang doers. Tapos yung 2 Timothy 2:2, parang blueprint na yun eh. Yung I entrust to faithful men who will be able to teach others also. 4 na generation, Paul, Timothy, faithful men, others also. Malinaw na multiplication plan yan. Wow, deep nga. May theological concepts pa bang nabanggit? Meron yung mission day, mission ng Diyos. Ang idea, yung mission, hindi sa atin nagsisimula. Sa Diyos yun. Missionary God siya. Tayo, kanyang instrumento lang. So yung pagpapadala, hindi lang activity, participation yon sa ginagawa ng Diyos. Okay. Tapos may isa pa. Incarnational shepherding. Yung pag-alaga, hindi lang utos from afar. Dapat may presence, may relationship, may pag-unawa sa context, parang si Kristo na naging tao. At part ng pagiging present ay yung paghubog sa iba para sila naman ang maging present sa labas. Okay. Malinaw na yung biblical and theological roots. So, kung ganun pala yan, at nakita natin yung problema pag nawala yung isa, may pattern ba? May proseso ba kung paano to gagawin? Nabanggit mo yung shepherd, train, send. Oo, at importante daw yung sequence, ayon sa sources mo hindi pwedeng pagpapalit-palitin. Ang pattern, pastulan, shepherd muna, Alagaan muna, tapos sanayin, train, bigyan ng skills, at saka, palang ipadala. para may logic nga, bakit critical yung order na yun? Isipin mo, parang pagpapalaki ng anak or pagtatanim, hindi mo naman isusubo sa gyera yung baby, di ba? Kailangan munang. Alagaan, Oo. palakasin. Oo, yun yung pastulan,
nurturing environment, spiritual formation. Tapos pag medyo malakas na, turuan ng skills, ng kaalaman, yun yung sanayin, discipleship, leadership training. Tapos pag handa na, Saka palang ipapadala. oo, with support pa rin syempre, pero may tiwala ka ng kakayanin. Ginamit din yung analogy ng orchard, no? Yung taniman ng prutas. Maganda yon. Kung puro ka lang alaga sa mga existing trees, putol dito, abono doon, pero di ka nagtatanim ng bago, Maubos din yung aanihin mo. Eventually, mamamatay yung matatanda, walang papalit. Kailangan pareho, alagaan ng nandyan, shepherd, at magtanim ng bago, trin and send, para tuloy-tuloy ang bunga. makes perfect sense. Pero parang hirap din sa practice. Yung pag-aalaga pa lang, ang dami ng oras, dadagdag pa yung training at sending. Anong risk pag hindi nasunod yung pattern? Yun yung warning sa sources mo. Kung puro shepherd lang, walang train and send, magiging inward-looking yung church, stagnant, baka maging irrelevant sa labas. Parang holy huddle. Komportable pero walang impact. Sa kabila naman, kung puro send lang, walang sapat na shepherd at train. Yung mga pinapadala, baka mahina, kulang sa character, sa skills, madaling bumagsak, o baka maligaw ka. Parang nagpadala ka ng sundalong hilaw. Oo, kaya crucial yung balance at yung flow. Shepherd, train, send. Walang shortcut dapat. Okay. Malinaw yung why at yung pattern. Ang tanong ngayon, listeners, at sigurado marami ang nag-iisip nito. Paano? How do we do this practically? Ano yung mga concrete steps? Yung intentional frameworks? Yung practical tools na nabanggit? Yes, crucial yung tanong na yan. Hindi ito magic Kailangan ng sadyang hakbang. Isang suggestion dyan ay yung pagkakaroon ng tao ng leader equipping calendar. Calendar? Paano yun? Hindi lang listahan ng events, isang plano na balanced. For example, may regular sessions for pastoral skills, paano mag-counsel, paano mag-handle ng conflict ng maayos. Tapos, kasabay, may sessions din for missional practices. Tulad ng? Paano mag-cast ng vision? Paano gumamit ng simpleng disciple-making tools na pwedeng ipasa, reproducible? Paano mag-identify at mag-mentor ng potential leaders? May nabanggit din about role-playing, parang training yon. Oo, para masanay sa pastoral care situations kasi iba yung alam mo lang, iba yung nasubukan mo na kahit simulation lang. Isa pang concrete idea yung 2 Timothy 2.2 chain. Yung kanina. Paano yun sa practice? Simple lang, bawat current leader pipili ng isa o dalawang faithful men na tututukan niya personally for, say, 1 year. Mentor, disciple, tapos part ng agreement yung tinuruan after niya, siya naman ang hahanap ng isa o dalawa pa na tuturuan niya. Parang may ripple effect. Multiplication talaga. Yun mismo. So ano mga kakayahan yung core competencies ang kailangang i-develop sa mga leader para magawa nila to? Parang ang dami. Medyo listahan nga, pero interconnected naman yan. Kailangan daw ng una, pastoral care skills. Hindi lang mabait, yung marunong makinig, magpayo, mag-navigate ng difficult conversations. Okay. Ano pa? Pangalawa, disciple-making skills. Hindi lang pang pulpit, kundi yung marunong gumamit ng simpleng tools like Discovery Bible Study na kayang ipasa sa iba. Reproducible dapat. Okay, para kayang gawin ng ordinary member. Tama. Pangatlo, leadership development skills. Yung may mata sa potential at marunong mag-mentor, gumamit ng apprenticeship learning by doing. Parang on-the-job training? O, at pang-apat, strategic thinking and vision casting. Yung nakakakita ng bigger picture at kayang i-communicate yun in an inspiring way. May dagdag pa ba dyan? Parang comprehensive na? Meron pa. Binanggit din yung conflict resolution. Importante yan. Tapos, administrative stewardship. Hindi yung complicated bureaucracy kundi yung matalinong paggamit ng resources, oras, pera, tao para sa mission. Halimbawa? Paggawa ng simpleng sending covenants, pagmapapadala, paglalaan ng budget for pilot projects. Tapos, contextualization, yung pag-adapt ng methods sa local culture, para di maging foreign import. At syempre, huwag kalimutan ang safeguarding, proteksyon sa lahat. Wow, ang dami nga. Mukhang di lang skills ang kailangan i-develop, pati mindset.
Exactly. Yun ang pinakaugat, sabi sa sources mo. Kailangan ng mindset shift mula sa ako ang gagawa to trabaho ko ay hubugin ng iba para silang gumawa. Yun ang diwan ng Ephesians 4. Leader as equiper. Pag nag-shift yun, mas natural nang hahanap yung skills at tools. Okay. Ang ganda pakinggan in theory. Pero syempre, sa reality, may mga challenges, may mga pitfalls. Ano yung mga common na bitag na dapat bantayan? Oo, dapat aware tayo dyan. Ilan sa mga binanggit? Una, overcare or smothering. Sobrang alaga ng leader, hindi na natututo yung mga tao. Nagiging dependent. Nawawala yung empowerment. Tama. Pangalawa, vision without nurture. Launch ng launch pero walang hinandang tao. Mabilis bumagsak. Parang pahay na walang poste. Sayang yung effort. Pangatlo, sending that severs relationship. Nagpadala nga, pero pinutol na yung ugnayan. Walang accountability, walang support, naliligaw o namamatay. Kawawa naman yung pinadala. Pang-atat, cultural cloning. Ginagaya lang exactly yung style ng Mother Church kahit di bagay sa bagong lugar. Hindi nagiging local. Hindi nag-uugat. At panlima, leadership burnout. Dahil nga dual role, kung walang support system, madaling maubos yung leader. Nakakatakot yung mga yan. So, ano yung mga guardrails, mga proteksyon para maiwasan to? Parang harang sa kalsada. Magandang term yan. May mga suggestion din. Para sa overcare, dapat may malinaw na apprenticeship milestones at exit points. May graduation dapat. Hindi forever na dependent. Para sa sending that severs, kailangan ng covenantal ties, kasunduan sa doctrine, reporting, accountability, support, hindi lang good luck. Okay, may structure pa rin. Para sa cultural cloning, kailangan ng training sa contextualization bago ipadala. At yung sukatan ng success, dapat local ownership. Sila na ba ang nagli-lead? Makes sense. Para sa burnout, Importante ang healthy delegation. Ipasa ang trabaho. Tapos mutual care among leaders, hindi competition. At pinaka-importante siguro, yung Sabbath rest, pahinga. Hindi yan luxury, necessity yan. so kung magawa to ng tama, nabalanse yung pagiging pastol at tagapagpadala, naiwasan yung pitfalls, paano natin malalaman kung effective? Sabi mo nga, di na sapat yung dating sukatan. Tama. Kailangan din ng shift sa metrics. Kung ang goal ay multiplication, dapat yung sinusukat related dun. Kaya may mga bagong Key Performance Indicators, KPIs, na sinusuggest. Ano yung mga example niyan? Halimbawa, reproduction rate. Ilang percent ng na-mentor mo ang nagme-mentor na rin sa iba? Yung 2them 2.2 na sinusukat. Oo. Tapos, leader competency milestones. Naaabot ba ng mga hinihelp mo yung standards? May assessment ba? Okay. Local Ownership Index. Sa mga bagong sinimulan, ilang percent ng leaders ang galing na mismo doon? Para makitang sustainable. Tapos, sustained presence. Buhay pa ba yung bagong group after 12 months, 24 months, kahit wala ng direct help? At pati Elder Health Index. Kumusta yung mga leader mismo? May pahinga ba? Kasi hindi sustainable ang multiplication kung ubos ang multipliers. Kailangan holistic pala yung tingin. Oo, balanse dapat. May quantitative data, numbers, pero may qualitative data din, stories of life change. Napakaklaro niyan. Kaya pala, listener, base dito sa mga pinag-usapan natin galing sa materials mo, yung pagiging leader sa simbahan, hindi pala simpleng trabaho lang, no? Komplikado. Oo, masalimuot. Pero ang halaga, dalawang kamay talaga ang kailangan. Yung isa, may hawak na tungkod yung crook para sa maingat, mapagmahal na pag-aalaga. Nurturing. At yung kabilang kamay, may hawak na teleskopyo para laging nakatingin sa labas, sa misyon, at may tapang na magpadala. Hindi pwedeng isa lang. At hindi naman daw kailangan maging perpekto agad. Ang importante, yung patuloy na pagkatuto, paghubog sa sarili at sa iba, at yung paghahanap ng balanse. Kasi sabi nga dito, yung ganitong leadership, Hindi lang leader ang hinahanda. kundi yung buong simbahan.
para maging katawan na lumalago, nagpaparami at nagiging relevant sa mundo. At siguro bilang pangwakas na food for thought para sa'yo, listener, habang pinoproseso mo tong lahat, sa sarili mong context ngayon, sa pag-aaral mo man, sa small group, sa trabaho, sa leadership mo, nasaan ka kaya sa spectrum? Mas lamang ba yung pag-aalaga sa nandyan na, tungkod, o meron na ring pagtingin at paghakbang palabas, teleskopyo? Good question. Kung may isang maliit lang na hakbang kang gagawin para kahit konti maibaling yung balanse towards multiplication, ano kaya yon? Isang bagay na pwede mong pagnilayan.